Sa isang liblib na baryo sa gitna ng mga palayan at taniman ng gulay, doon naninirahan si Berto, isang binatang magsasaka. Siya ay 18 taong gulang, payat ngunit batak ang katawan sa pagtatrabaho sa bukid. Bata pa lamang ay natuto na siyang magbungkal ng lupa, magtanim ng palay at mag-alaga ng hayop. Siya lamang ang anak ng kaniyang mga magulang na matagal nang pumanaw, kaya't mag-isa niyang pinapasan ang bigat ng buhay. Isang hapon ng tag-init, matapos ang mahabang oras ng pagtatanim ng kamoteng kahoy, nakaramdam si Berto ng pagkauhaw at pagod. Naupo siya sa gilid ng taniman at doon niya narinig ang mahina ngunit kakaibang pag-iyak na nagmumula sa pagitan ng mga punong kahoy. Parang tinig ng babae, mahapdi at puno ng paghihirap. "Tulungan mo ako, tulungan mo ako." Dahan-dahan siyang tumayo at sinundan ng tinig. Habang lumalapit, mas lalo niyang naririnig ang daing. Sa kanyang harapan, sa pagitan ng mga ugat ng kamoteng kahoy, tumambad ang isang nilalang na hindi niya akalaing makikita kailanman. Isang buntis na taong ahas. Ang itaas na bahagi nito ay babae, may mahahabang buhok na itim, ngunit mula baywang pababa ay kaliskis at buntot ng isang malaking ahas. Ang tiyan nito ay malaki, halatang malapit ng manganak. Nanlaki ang mga mata ni Berto at nanigas ang kanyang katawan. Ngunit nang makita niya ang luha at paghihirap ng nilalang, nanaig ang awa sa kanyang puso kaysa sa takot. Ang mga mata ng taong ahas ay humihingi ng tulong at ang boses nito'y halos maputol sa sakit. "Maawa ka, ako'y nanganganak. Wala akong kakampi sa mundong ito." Nanginginig man, lumapit si Berto at inalalayan ng nilalang. Gumamit siya ng mga dahon at baging upang bigyan ito ng kumot at unan. Piniga niya ang malinis na tubig mula sa baon ng niyog at ipinainom dito. Habang lumalalim ang gabi, pinakiramdaman niya ang bawat kirot ng taong ahas at tinulungan ito sa hirap ng panganganak. Nang sumapit ang hating gabi, isang kakaibang liwanag ang bumalot sa paligid. Sa kabila ng takot, tumulong si Berto na iluwalang sanggol na kalahating tao, kalahating ahas. Pagkatapos ng lahat, napaluha ang nilalang at niyakap ang kanyang anak. Ngunit bago ito tuluyang makalayo, tiningnan niya si Berto at nagsalita. "Hindi mo alam ang kabutihang ginawa mo. Ang mundong ito ay bihirang magpakita ng awa sa tulad namin. Sa iyong kabutihang loob, bibigyan kita ng biyaya na magpapabago sa iyong buhay." Mula sa kanyang mga palad, unti-unting lumitaw ang isang maliit na sisidlan na gawa sa purong ginto. Inabot niya ito kay Berto. "Itago mo ito. Ang sisidlang ito ay laging mapupuno ng gintong butil tuwing umaga. Ngunit tandaan mo, huwag mong hayaang masakop ng kasakiman ang iyong puso, sapagkat ang biyayang ito ay kayang bumawi kung ikaw ay magiging sakim." Nang matapos ang mga salitang iyon, naglaho ang buntis na taong ahas kasama ang kanyang anak. Iniwan si Berto na nakatingin sa gintong sisidlan. Sa unang pagkakataon, dama ni Berto ang kakaibang pag-asa. Ang kahirapan na matagal nang sumakal sa kanyang buhay ay tila nagkaroon ng pag-asa ng pagbabago. Ngunit kasabay ng biyayang iyon, nagsimula ring sumagi sa kanyang isipan ang takot, dahil alam niyang sa bawat kabutihan may kaakibat na panganib at lihim na hindi basta-basta maipapaliwanag. Kinabukasan, nagising si Berto ng maaga. Sa kanyang tabi, nakalagay sa banig ang maliit na sisidlang iniwan ng buntis na taong ahas. Sa unang tingin, parang karaniwang lalagyan lamang ito na yari sa purong ginto, ngunit kumikislap ito na parabang may sariling liwanag. Bahagyang nanginginig ang kamay niya habang dahan-dahan niyang binuksan ang takip. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang laman. Mga gintong butil, kumikinang na tila mga butil ng bigas, ngunit mas mabigat at mas makinang. Para itong sinag ng araw na nagkakatotoo
sa kanyang mga palad. Hindi siya makapaniwala. Agad niyang sinubukan kung totoo nga ito. Kumuha siya ng isa at kumalansing iyon nang bumagsak sa sahig, malinaw na hindi lamang ilusyon. Pinulot niya ito at napangiti. Pakiramdam niya ay para siyang nananaginip. Dinala niya ang ilan sa mga gintong butil sa bayan. Sa unay nagatubili siyang ipakita ito, baka siya ay mapagkamalang magnanakaw o magikero. Ngunit nang makita ng isang mangangalakal ang gintong butil, halos mahulog ito sa gulat. Agad itong binili kapalit ng malaking halaga ng salapi. Sa unang pagkakataon, si Berto ay nakabili ng bagong damit, pagkain at mga gamit para sa bukid. Nakatikim siya ng maalat na tuyo at mainit na kape sa tindahan, bagay na matagal na niyang pinapangarap. Hindi siya makapaniwala na ang hirap at gutom na dati nakagapos sa kanyang buhay ay tila biglang nabunot mula sa kanyang balikat. Hindi nagtagal, napansin ng mga kapitbahay ang pagbabago kay Berto. Kung dati laging nakapambungkal at gusgusin ang itsura, ngayon ay malinis ang kanyang pananamit at mas magaan ang kanyang kilos. Nakabili siya ng bagong kalabaw, araro at mga binhi para sa kanyang sakahan. Unti-unting gumanda ang ani ng kanyang taniman. Ngunit kasabay nito, kumalat din ang mga bulong-bulungan. Si Berto, bigla na lang umasenso. Parang may ginintuang palad. Hindi kaya nakapulot yan kayamanang galing sa mga engkanto? Baka may lihim yan? O baka naman may nakuhang agimat? Sa bawat ngiti at pagbati ng ilan, naroon din ang mga matang mapanuri, puno ng inggit at pagdududa. Isang hapon, dumalaw si Aling Sion, isang matandang kapitbahay na kilala sa pagiging usisera. "Berto, iho, ang ganda naman ng bago mong kalabaw, ani Aling Sion, pilit na nakangiti. "Nagkataon lang po, inayos ko lang ang mga ani," tugon ni Berto, pilit na ikinukubli ang kanyang sikreto. Ngunit napansin niyang nanlilisik ang mata ng matanda habang nakatitig sa kanyang bagong kagamitan. Pagkaalis ni Aling Sion, napaisip si Berto. Tila hindi ligtas ang biyayang ito. Baka sa maling tao, maging sumpa ito kaysa biyaya. Nang gabing iyon, muling nanaginip si Berto. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang buntis na taong ahas kasama ang kanyang anak. Mahina ngunit malinaw ang tinig nito. "Berto, huwag mong kalilimutan ang aking paalala. Ang ginto ay biyaya para sa may pusong dalisay, ngunit sumpa sa pusong sakim. Ingatan mo, sapagkat kapag nalaman ng iba, sisikapin nilang kunin ito sa iyo. At sa oras na umiral ang kasakiman, magbabalik ang lahat ng itinago mong takot." Nagising si Berto na pawis at mas lalo niyang hinigpitan ang pag-iingat. Itinago niya ang gintong sisidlan sa ilalim ng kanyang banig at ipinangako sa sarili na gagamitin lamang ito para sa kabutihan. Ngunit sa isang baryong maliit at puno ng inggit, gaano nga ba katagal maitataago ni Berto ang kanyang sikreto? Mabilis na kumalat sa buong baryo ang balitang biglang umasenso si Berto. Hindi na ito ang dating payat at laging gutom na binata. Ang dating kupas at punit-punit niyang baro ay napalitan ng bago at malinis na pananamit. Ang kanyang kalabaw ay malusog at ang kanyang mga tanim ay tila masigla at mabilis lumago. Sa bawat araw na lumilipas, lalong dumadami ang mga usap-usapan. Ang ilan ay humahanga, ngunit mas marami ang naiinggit. At sa gitna ng mga bulong na iyon, may isang taong naging labis na interesado sa biglaang pagbabago ni Berto. Si Mang Castor, isang matandang albularyo sa baryo na kilala sa kanyang kasanayan sa mga orasyon at agimat. Si Mang Castor ay kilalang albularyo, ngunit kasabay ng kanyang kakayahan ay ang masamang ugali. Mapagmataas, gahaman, at laging naghahangad ng dagdag na kapangyarihan. Isa siya sa mga taong naniniwala na ang lahat ng biglaang pagpapala ay may lihim na pinagmulan. Isang hapon, dumating siya sa bahay ni Berto.
May dalang baston na ukit ng mga simbolo at isang maliit na bayong na puno ng halamang gamot. "Magandang araw, Berto," bati ni Mang Castor. Nakangisi habang pinagmamasda ng paligid. "Napansin kong gumanda ang iyong kabuhayan." Nakakatuwa. Nagkibit balikat si Berto, pilit na nagtatago ng kaba. "Masikap lang po ako sa pagtatanim, Mang Castor. Siguro'y sinuwerte lang." Ngunit matalim ang tingin ng albularyo, tila sinusuri ang kaluluwa mismo ni Berto. Swerte? Sabi mo? Alam mo, iho, walang swerte na dumarating ng biglaan. Lahat may pinagmumulan. At alam ko kung ang isang tao'y may tinatagong lihim. Kinagabihan, habang natutulog si Berto, nakaramdam siya ng kakaiba. Ang kanyang gintong sisidlan na nakatago sa ilalim ng banig ay tila kumikislap ng mas matindi kaysa dati. At nang dumungaw siya sa bintana, nakita niyang nakatayo si Mang Castor sa malayo, nakatingin direkta sa kanyang bahay, may hawak na tingting at binibigkas ang mga mahihinang orasyon. Agad niyang naalala ang babala ng taong ahas. Kapag nalaman ng iba, sisikapin nilang kunin ito sa iyo. Nang gabing iyon, hindi siya nakatulog. Alam niyang nagsisimula na ang panganib. Kinabukasan, narinig ni Berto ang dalawang kapitbahay na nag-uusap habang siya ay nasa taniman. Sabi ni Mang Castor, may agimat daw si Berto na galing sa mga nilalang sa gubat. Kung totoo yon, baka may sumpa. Mas mabuting malaman ng matanda, siya lang ang makakapigil sa kapangyarihan ng engkanto. Napakuyom ang kamao ni Berto. Hindi niya alam kung paano mapapaliwanag ang totoo, na hindi ito sumpa, kundi biyaya ng nilalang na kanyang tinulungan. Ngunit paano niya maipapaliwanag iyon nang hindi siya pagtatawanan o katakutan ng lahat? Samantala, si Mang Castor ay lihim na nagsagawa ng ritual sa kanyang kubo. Gumuhit siya ng bilog sa lupa gamit ang dugo ng manok, nagsindi ng mga insenso at binigkas ang mga sinaunang orasyon. Kung ano man ang hawak ng binatang iyon, magiging akin din yan. Walang makakapigil sa akin, sapagkat ang kayamanang galing sa mga nilalang ay hindi dapat mapunta sa mga walang alam, kundi sa mga tulad kong marunong gumamit nito. Habang nag-aalab ang apoy ng kanyang kandila, nagningning ang kanyang mga mata. Alam niyang malapit na niyang makuha ang sikreto ni Berto. Lumipas ang mga araw at mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng sitwasyon. Ang gintong sisidlan ay patuloy na nagbibigay sa kanya ng biyaya, ngunit kasabay nito'y lumalaki rin ang inggit ng mga kapitbahay at ang pagnanais ni Mang Castor na agawin ito. Isang gabi, muling nanaginip si Berto. Nakita niya ang taong ahas, maputla at tila nagmamadali. "Berto, mag-ingat ka. Ang ginto ay hindi lamang kayamanan, ito'y pinto ng panganib. May mga mata na nagmamasid at may pusong sakim na handang gumawa ng kahit ano para agawin ito. Huwag kang magpapalinlang. Ang susi ng iyong kaligtasan ay nasa iyong puso at tapang." Nagising si Berto na humihingal at alam niyang darating na ang oras ng pagsubok. Lumipas ang ilang araw at lalo lamang lumalakas ang bulungan sa baryo tungkol kay Berto. Ang ilan ay naiinggit, ang iba na may takot na baka may dala siyang malas sa kanilang lugar. Ngunit sa lahat ng iyon, ang pinakamatinding nakamasid ay si Mang Castor, ang albularyong unti-unti nang gumagawa ng plano upang maagaw ang biyaya ni Berto. Isang gabi, sa loob ng kanyang kubo na napapalibutan ng mga halamang gamot, naglatag ng mga anting-anting si Mang Castor. Nagsindi siya ng 3 kandila, isa itim, isa pula at isa puti. Sa gitna, inilagay niya ang isang mangkok na may lamang itim na tubig at tugo ng manok. Habang pumapalo ang ulan sa bubong ng pawid, marahan siyang nag-usal ng mga orasyon. "Sa ngalan ng dilim at mga espiritong aking pinaglilingkuran, ipakita ninyo sa akin ang lihim ng binatang si Berto. Ilantad ninyo sa akin ang kanyang kayamanang pinagmulan.
Nang sumapit ang hating gabi, biglang lumitaw ang imahe ng isang gintong sisidlan sa ibabaw ng mangkok. Kumislap iyon at kitang-kita ni Mang Castor ang liwanag na lumalabas mula sa bahay ni Berto. Napangisi ang matanda. Totoo nga, may hawak siyang kayamanang hindi para sa kanya. Kukunin ko ito at walang makakapigil sa akin. Kinabukasan, dumating si Mang Castor sa bahay ni Berto na may dalang mga halamang gamot at halamang usok. Berto, iho, wika ng albularyo, nakangiting pilit. Dinalhan kita ng halamang pampaswerte at pangontra sa malas. Nakikita ko kasi baka may masamang espiritu na nakapaligid sa iyo. Nabahala si Berto. Alam niyang sinusubukan lamang siyang suriin ng matanda, kaya't tumugon siya ng maingat. Salamat po, Mang Castor, ngunit maayos lang po ako. Sapat na sa akin ang aking pagtatanim at ang tulong ng may kapal. Ngumisi lamang ang albularyo, ngunit sa kanyang mga mata ay bakas ang pagnanasa. Bago ito umalis, marahan nitong hinaplos ang pinto ng bahay ni Berto, waring nag-iwan ng orasyon. Pagsapit ng gabi, habang mahimbing na natutulog si Berto, bigla siyang nagising sa kakaibang ingay. May naririnig siyang kaluskos at tila paggapang mula sa ilalim ng kanyang bahay. Nang sumilip siya, nanlaki ang kanyang mga mata. May 3 itim na aso na may naglalagablab na pulang mata, paikot-ikot sa ilalim ng kanyang tahanan. Habang umaalulong ang mga ito, naramdaman niyang lumalakas ang pagliwanag ng sisidlan sa ilalim ng kanyang banig. Kinabahan siya. Parang hinihigop ng mga aso ang kapangyarihan nito. Agad siyang bumangon at dinasala ng isang panalangin na itinuro ng kanyang yumaong ina. Sa liwanag ng may kapal, itaboy ang dilim. Sa Panginoon ng lupa at langit, iligtas ako sa mga halimaw na ito. Pagbigkas niya, biglang kumidlat sa kalangitan at naglaho ang mga asong itim na parang usok na naglaho sa hangin. Ngunit naiwan ang masangsang na amoy ng asupre. Kinabukasan, halata ang pagod kay Berto. Malalim ang kanyang mga mata at tila ba laging nakatingin sa paligid na parang may bantang darating. Ngunit habang siya ay naglalakad sa bayan, nasalubong niya muli si Mang Castor. Napakapayat mo, Berto, ani ng matanda, nakangising may alam. Hindi ka ba nakatulog kagabi? Napalunok si Berto at hindi sumagot. Ngunit sa kanyang puso tiyak na siya, si Mang Castor, ang may pakana ng lahat. Nang gabing iyon, muling nanaginip si Berto. Nandoon na naman ang buntis na taong ahas, kasama ang kanyang sanggol na ngayon ay tila lumalaki na. Nakatingin ito ng may pag-aalala. Berto, nagsimula na ang pagsubok. Ang mga nilalang ng dilim ay ginagamit upang agawin ang biyaya. Tandaan mo, ang sisidlan ay hindi lamang kayamanan, ito'y pananagutan. Kung hindi mo ito maipagtatanggol, mawawala sa iyo ang lahat at pati ang iyong buhay. Pagkagising, napakuyom si Berto ng kamao. Hindi ko hahayaang maagaw ni Mang Castor ang aking biyaya. Kahit pabuhay ko ang maging kapalit, ipagtatanggol ko ito. At doon nagsimula ang kanyang paghahanda para sa mas matinding laban. Mula ng gabing iyon na umatake ang mga asong itim, hindi na mapakali si Berto. Ramdam niyang hindi pa natatapos ang balak ni Mang Castor. Alam niyang susubok na naman ito ng mas malakas na paraan upang agawin ang kanyang gintong sisidlan. Sa kabila ng takot, nagsimula siyang maghanda. Tinipon niya ang mga lumang gamit ng kanyang mga magulang, isang lumang rosaryo, isang kahoy na krus na iniukit ng kanyang ama, at isang maliit na panyo na may orasyon na iniwan ng kanyang ina. Kung may mga nilalang ng dilim na paparating, hindi ako tatakbo, lalaban ako. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, dumagundong ang malakas na hangin. Ang mga sanga ng punong kahoy ay tila binabali at ang mga hayop sa paligid ay naguunahan sa pagtatago.
Habang natutulog si Berto, bigla siyang nagising sa kakaibang kaluskos sa bubungan. Nang siya'y sumilip, nanlaki ang kanyang mga mata. 3 malalaking ibon na kulay itim. May mahahabang kuko at mga matang pula ang umiikot sa ibabaw ng kanyang bahay. Ang kanilang mga pakpak ay tila gawa sa usok at anino. Bigla itong bumagsak sa bubong, pilit na binubutas ang pawid upang makapasok. Sa bawat hampas ng kanilang mga kuko, naglalabas ito ng nakakakilabot na sigaw. Agad kinuha ni Berto ang kanyang kahoy na krus at sumigaw. Sa ngalan ng Diyos na makapangyarihan, lumayas kayo. Ngunit hindi natinag ang mga ibon, lalo pa silang lumakas at isa sa kanila ay nakapasok sa siwang ng dingding. Sa desperasyon, hinawakan ni Berto ang gintong sisidlan. Nagulat siya nang bigla itong maglabas ng liwanag. Isang maliwanag na sinag na nagbuga mula sa sisidlan at tumama sa ibon. Sa isang iglap, ang ibon ay natunaw na parang abo at nawala sa hangin. Ang natitirang 2 ibon ay napaatras, ngunit hindi tuluyang umalis. Lumipad ito palayo at mula sa malayo'y narinig ni Berto ang isang tinig na paos at galit. Hindi ka magtatagal, binata. Ang hawak mong kayamanan ay magiging akin din. Kinabukasan, matapos ang nakakapagod na gabi, naglakad si Berto papunta sa ilog upang mag-igib ng tubig. Doon niya nakilala si Lolo Ingo, isang matandang ermitanyo na naninirahan sa gilid ng gubat. Kilala siya ng mga tao bilang baliw at palaboy, ngunit sa totoo'y isa siyang matandang tagapangalaga ng mga lumang lihim. Nakikita ko sa iyong mga mata ang bigat ng pinapasan mo, iho, wika ni Lolo Ingo habang nakatitig sa kanya. Lolo, paano ninyo nalaman? Tanong ni Berto, naguguluhan. Ngumiti ang matanda at inilahad ang kanyang kamay. Nakita ni Berto ang isang lumang anting-anting na hugis araw at buwan. Ang mga kagaya ni Mang Castor ay matagal ko nang kilala. Marami na siyang sinirang buhay dahil sa kanyang kasakiman. Ngunit tandaan mo, Berto, hindi lahat ng laban ay kayang tapusin ng armas o lakas. Kailangan mo ring palakasin ang iyong loob at pananampalataya. Itinuro ni Lolo Ingo ang gintong sisidlan na nakatago sa bayong ni Berto. Iyan ay hindi simpleng kayamanan. Isa yan sa mga sinaunang biyaya ng mga nilalang na hindi lahat ay masama. Ngunit kapag napunta sa maling kamay, ito'y magiging sumpa ng buong baryo. Pag-uwi ni Berto, dinala niya sa kanyang puso ang mga sinabi ni Lolo Ingo. Sa kabila ng takot at mga pagsubok, alam niyang hindi siya maaaring sumuko. Hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa baryo na posibleng madamay kapag napasa kamay ni Mang Castor ang kapangyarihan ng sisidlan. Sa gabi ring iyon, lumapit siya sa kanyang taniman at lumuhod. Sa gitna ng buwan at hangin, taimtim siyang nanalangin. Kung sino man ang nagbigay sa akin ng biyaya, ako'y nagpapasalamat. Ngunit humihiling ako ng lakas at tapang upang ipagtanggol ito laban sa mga nais magnakaw. Hindi ako magpapasakop sa dilim. At sa kanyang panalangin, tila naramdaman niya ang banayad na presensya ng taong ahas, wari na kamasid mula sa dilim ng kagubatan, tahimik ngunit handang magbantay. Ngunit sa kabilang dako ng baryo, si Mang Castor ay muling naghahanda. Sa oras na iyon, hindi lamang mga ibon o aso ang kanyang ipapadala. Nagsimula siyang tumawag ng mas malalakas na nilalang mula sa kailaliman ng dilim. Mga engkanto at multo na handang sumunod kapalit ng dugo at sakripisyo. Kung hindi kita makukuha sa pamamagitan ng mga hayop, Berto, pasasakupin kita sa pamamagitan ng takot at sakit. Ang laban ay hindi na simpleng pagtatanggol ng isang magsasaka sa kanyang kayamanan. Ito'y nagiging digmaan ng liwanag at dilim, at nasa kamay ni Berto ang kapalaran ng lahat. Isang gabi, dumilim ang kalangitan ng mas higit kaysa karaniwan. Ang buwan ay natakpan ng makapal na ulap at ang mga kuliglig sa bukid ay biglang natahimik.
Ang mga aso ng baryo ay walang tigil sa pag-ungal at ang mga manok ay tila naguguluhan, nagtitilaan na para bang may paparating na dilubyo. Sa kanyang kubo, nakaupo si Berto. Mahigpit na yakap ang kanyang gintong sisidlan. Alam niyang hindi na pangkaraniwan ang katahimikan. Nang sumilip siya sa labas, nakita niya mula sa malayo ang anyo ni Mang Castor. Nakatayo sa gilid ng gubat, nakataas ang kanyang kamay at nagdarasal ng mga mahahabang orasyon na hindi pangkaraniwan. Mula sa dilim ng gubat, isa-isang lumitaw ang mga kakaibang anyo, mga engkanto na pinasuko ng albularyo. Ang ilan ay mga katawang mahahaba at payat na parang anino, walang mukha kundi 2 pulang mata. Ang iba na may mga duwending itim, mas malalaki kaysa ordinaryo, may matutulis na ngipin at mahahabang kuko. Nagtitilian ang mga bata sa baryo nang makita ang mga ito. Ang matatanda na may nagsara ng kanilang mga pinto at bintana, takot na baka sila'y madamay. Ngunit hindi tumigil ang mga nilalang. Unti-unti nilang pinalilibutan ang bahay ni Berto. Naririnig niya ang kanilang mga tinig, paos at nakakakilabot. "Ibigay mo! Ibigay mo sa amin ang sisidlan!" Nang pwersahang sinubukan ng mga engkanto na pasukin ang kanyang tahanan, mabilis na kumilos si Berto. Kinuha niya ang kahoy na krus na iniwan ng kanyang ama at itinapat sa pintuan. Nagdulot ito ng panandaliang liwanag na nakapagpatras sa mga nilalang. Ngunit hindi nagtagal, bumalik sila na mas mabangis. Ang mga anino ay nagsimulang lumusot sa sahig at dingding. Pilit na inaabot ang gintong sisidlan. Sa desperasyon, hinawakan ni Berto ang sisidlan at muling naglabas ito ng nakakasilaw na liwanag. Ang mga nilalang na nakalapit ay napaso at nagsisigaw, natunaw na parang usok. Ngunit sa bawat nasusunog, may kapalit na dumarating, tila walang katapusan. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Lolo Ingo, ang ermitanyong nakilala ni Berto. May dala itong kawayan na may nakaukit na mga sinaunang dasal at may bitbit na supot ng asin at mga halamang pangontra. "Berto!" sigaw ni Lolo Ingo. "Huwag kang bibitaw, ang liwanag ay nasa pananalig, hindi lamang sa sisidlan." Sabay silang nagdasal. Ibinuga ni Lolo Ingo ang asin sa paligid ng bahay at tila ba nagkaroon ng pader na hindi madaanan ng mga engkanto. Ngunit patuloy pa rin ang pananalakay. Hindi sila titigil hanggat hindi nakukuha ang sisidlan, dagdag ng matanda. "Si Mang Castor ang nagpapakain ng kanilang lakas. Kailangan nating harapin siya mismo." Mula sa di kalayuan, sumigaw si Mang Castor. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw na parang kulog. "Berto, hindi mo kayang ipagtanggol ang kayamanang iyan. Ibigay mo sa akin ang sisidlan at ililigtas ko ang iyong baryo mula sa kapahamakan. Ngunit kung magmamatigas ka, isa-isang mawawala ang mga taong mahal mo." Nanginginig ang mga kamay ni Berto, hindi dahil sa takot para sa sarili, kundi sa pangambang madamay ang kanyang mga kapitbahay. Ngunit agad siyang hinawakan sa balikat ni Lolo Ingo. "Huwag kang magpapalinlang. Ang kasakiman ay walang kabusugan. Kapag binigay mo iyon, hindi lang ang baryo ang malalagay sa panganib, kundi pati ang buong mundo." Dumagundong ang paligid at mas dumami pa ang mga engkanto. Ngunit sa halip na umatras, tumayo si Berto sa harap ng kanyang bahay, hawak ang sisidlan sa kaliwang kamay at ang kahoy na krus sa kanan. "Mang Castor!" sigaw ni Berto, puno ng galit at tapang. "Hindi mo maaangkin ang hindi iyo. Ang kayamanang ito ay galing sa kabutihan at hindi ito kailanman luluhod sa kasakiman." Sa pagbigkas niya ng mga salitang iyon, muling sumiklab ang gintong sisidlan at isang malakas na liwanag ang bumalot sa buong baryo. Ang mga engkanto ay nagsisigawan at nagsilayas habang si Mang Castor ay napaatras, galit na galit at halos matupok ng liwanag. Ngunit bago siya tuluyang naglaho sa dilim, nagsumpa siya. "Hindi dito nagtatapos, binata. Babalik ako.
At kapag bumalik ako, sisiguraduhin kong mawawasak ka. Matapos ang laban, bumagsak si Berto sa lupa, hingal na hingal. Lumapit si Lolo Ingo at inalalayan siya. Ang mga tao sa baryo ay isa-isang lumabas, takot pa rin, ngunit sa wakas ay ligtas. Sa kanyang dibdib, mahigpit na nakahawak si Berto sa gintong sisidlan. Alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Si Mang Castor ay babalik at sa susunod mas mabagsik pa. Ngunit sa oras na iyon, alam na niya, hindi siya nag-iisa. Mula nang umatras ang mga engkanto ni Mang Castor, pansamantalang nagbalik ang katahimikan sa baryo. Subalit sa puso ni Berto, alam niyang iyon ay isang bagyong may kasunod na unos. Hindi basta-basta susuko ang matandang albularyo. Sa kabilang dako ng gubat, nagkubli si Mang Castor sa isang lumang kuweba na tinuturing na bawal puntahan ng mga taga-baryo. Doon, ginamit niya ang dugo ng mga hayop at itim na orasyon upang tumawag ng mas mabangis na kalyado. Sa sahig ng kuweba, gumuhit siya ng bilog gamit ang abo ng sinunog na bangkay ng isang uwak. Nagsindi ng itim na kandila at naglatag ng mga anting-anting na ninakaw niya sa iba't ibang baryo. Sa ngalan ng dilim at ng mga anito ng kasakiman, ipahiram ninyo sa akin ang inyong kapangyarihan. Ibibigay ko ang aking laman, ibibigay ko ang aking dugo, kapalit ng puwersa upang agawin ang gintong sisidlan. Biglang dumagundong ang kuweba at mula sa likod ng anino, lumitaw ang tatlong nilalang, isang tikbalang na itim, isang sigbin na may amoy ng asupre, at isang batibat, espiritu ng bangungot na nakapulupot sa kanyang balikat. Ngumiti si Mang Castor at muling nagliyab ang kanyang mga mata. Samantala, si Berto ay hindi mapakali. Sa gabi, muling nanaginip siya. Nakita niya ang buntis na taong ahas na minsan niyang tinulungan. Ngunit ngayon, hindi na ito buntis. Nasa kanyang bisig ang anak na kalahating tao, kalahating ahas. Berto, wika ng taong ahas. Ang sisidlan ay hindi lamang kayamanan. Ito'y bahagi ng aming lahi, tanda ng pagtitiwala sa mga taong may pusong dalisay. Ngunit huwag mong kalilimutan, ang kapangyarihan nito ay may kapalit. Kung hindi ka magiging matatag, kakainin ka nito. Pagkatapos, inilahad nito ang bata at pinahawak Berto. Sa paghawak niya, biglang kumislap ang gintong sisidlan sa kanyang tabi at naramdaman niya ang kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang mga kamay. Nagising siya na may kirot sa dibdib ngunit dama ang bago at mas malakas na enerhiya. Nang magpunta si Berto kay Lolo Ingo kinabukasan, sinabi niya ang lahat ng kanyang napanaginipan. Tahimik na nakinig ang matanda, saka nagsalita. Tama ang iyong kutob. Ang sisidlan ay hindi lamang pambihirang kayamanan. Ito'y isang pamana ng mga nilalang ng kalikasan at ikaw ang piniling maging tagapangalaga nito. Ngunit ang pagpili ay may kasamang panganib. Ang mga kagaya ni Mang Castor ay hindi titigil hanggang makuha nila ito. Luminga si Lolo Ingo at dinagdagan. Maghanda ka, Berto. Ang unang laban ay pagsubok lamang. Ang susunod ay digmaan. At hindi nga nagtagal, dumating ang kinatatakutang oras. Isang gabi, muling dumilim ang kalangitan at isang malakas na hangin ang bumalot sa baryo. Ang mga tao ay nagkulong sa kanilang mga bahay, nanginginig sa kaba. Mula sa gubat, narinig ang mabibigat na yabag ng isang nilalang, ang itim na tikbalang na kaalyado ni Mang Castor. Kasunod nito ang malagim na halakhak ng albularyo. Berto! Sigaw ni Mang Castor mula sa dilim. Ito na ang aking pagbabalik. Ang sisidlan ay akin at wala kang magagawa upang pigilan ako. Kasama ng tikbalang, lumitaw ang sigbin, mabaho at mabangis, at ang batibat na unti-unting gumapang sa bubungan ng bahay ni Berto, handang pasukin ang kanyang katawan sa oras na siya'y makatulog. Hawak ang sisidlan,
Tumayo si Berto sa harap ng kanyang bahay, kasabay ni Lolo Ingo na may dalang kawayan na may orasyon. Ang liwanag mula sa gintong sisidlan ay unti-unting kumalat, ngunit ramdam ni Berto na hindi na tulad ng dati. Mas mabigat, mas mapanganib ang kalaban. Ngunit sa kanyang puso, umalab ang tapang. Kung ito ang kapalaran ko bilang tagapangalaga, hindi ako urong. Hindi lang para sa akin, kundi para sa buong baryo. At sa gabing iyon, muling sumiklab ang labanan sa pagitan ng liwanag at dilim ng isang binatang magsasaka laban sa isang albularyong binalot ng kasakiman. Dumagundong ang lupa sa bawat yabag ng itim na tikbalang. Ang mga mata nito ay nagliliyab na parang baga at ang hiningay tila amoy asupre. Sa gilid, gumagapang ang sigbin, mabilis at mabaho, parang asong baliktad ang katawan at handang sumunggab sa pinakamahinang sandali ni Berto. Sa bubungan, nakadungaw ang batibat, dahan-dahang lumalapit na parang usok na handang pasukin ang kanyang dibdib. Kasama ni Mang Castor, ang matandang albularyo, nakatayo sa malayo, hawak ang baston na may nakaukit na mga orasyon. Ang kanyang halakhak ay umalingaw-ngaw sa buong baryo. Berto, wala ka ng takas. Ang sisidlan ay hindi para sa tulad mong mangmang. Ibigay mo na bago pa madamay ang buong baryo. Huminga ng malalim si Berto. Sa kanyang kaliwang kamay ay ang gintong sisidlan, kumikislap at unti-unting umiinit na para bang may buhay. Sa kanyang kanan ay ang kahoy na krus ng kanyang ama. Sa tabi niya, naroon si Lolo Ingo. Mahigpit ang hawak sa kanyang kawayan na may mga nakaukit na sinaunang dasal. Huwag kang matakot, iho, bulong ni Lolo Ingo. Ang liwanag ay laging mananaig sa dilim kung hindi ka bibitiw. Sumugod ang tikbalang, ang lupa'y halos mabiyak sa bigat ng kanyang mga paa. Agad itinaas ni Berto ang sisidlan at isang malakas na sinag ang bumuga mula rito, tumama sa ulo ng tikbalang. Nagsisigaw ito, ngunit hindi tuluyang natumba. Sa halip, lalo lamang itong nagngit-ngit. Mabilis na umatake ang sigbin, sumunggab sa gilid ni Berto. Ngunit bago ito makalapit, itinapon ni Lolo Ingo ang isang dakok ng asin at sabay na binigkas ang isang orasyon. Nagliyab ang balat ng sigbin, napaatras at umalulong ng may sakit. Habang abala sila sa tikbalang at sigbin, dahan-dahan namang bumaba ang batibat mula sa bubungan. Naramdaman ni Berto ang bigat sa kanyang dibdib para bang pinipilit siyang bumagsak. Ang kanyang mga matay halos pumikit at ang kanyang hiningay bumigat na para bang may dumadagok sa kanyang dibdib. Huwag kang bibigay, Berto, sigaw ni Lolo Ingo. Ang batibat ay papasukin ka lang kung tatakasan mo ang iyong tapang. Sa huling lakas, idinikit ni Berto ang gintong sisidlan sa kanyang dibdib. Bigla itong kumislap at naglabas ng init na tumulak sa batibat. Nagsisigaw ang nilalang at naglaho sa hangin, iniwan ang amoy ng usok at abo. Lalong nagngit-ngit si Mang Castor. Itinaas niya ang kanyang baston at binigkas ang mas mabangis na orasyon. Ang tikbalang at sigbin ay tila mas lumakas. Ang kanilang mga katawan ay nabalutan ng anino. Hindi mo ako matatalo, binata. Ang sisidlan ay akin. Ang kayamanan ng mga nilalang ay para sa mga makapangyarihan, hindi para sa gaya mong hamak. Ngunit sa halip na matakot, sumigaw si Berto. Hindi para sa sakim ang biyayang ito. Ang gintong sisidlan ay para sa kabutihan, hindi para sa kasamaan. Muling kumislap ang sisidlan, ngunit sa pagkakataong ito, iba ang nangyari. Ang liwanag ay hindi lamang kumalat palabas. Pumasok ito sa katawan ni Berto. Naramdaman niya ang kakaibang lakas sa kanyang mga kamay at dibdib, para bang siya mismo ay naging sisidlan ng liwanag. Habang naglalaban si Berto at ang mga nilalang, mabilis na inukit ni Lolo Ingo ang lupa ng mga sinaunang simbolo gamit ang kanyang kawayan.
Pagkatapos ay ibinuhos niya ang huling dakok ng asin at dugo ng manok sa gitna ng bilog. Liwanag ng may kapal, pumasok sa bilog na ito. Putulin ang tali ng kasamaan. Dumagundong ang lupa at ang tikbalang at sigbin ay napilitang umatras. Ang mga aninong bumabalot sa kanila ay unti-unting naglaho. Ngunit bago sila tuluyang mawasak, mabilis silang pinatawag ni Mang Castor at naglaho silang tatlo sa hangin. Bago umalis, sumigaw si Mang Castor, galit na galit. "Hindi dito nagtatapos, Berto. Sa susunod, hindi lamang mga nilalang ang ipapadala ko. Ako mismo ang babangon laban sa iyo. At sa oras na iyon, sisiguraduhin kong ikaw ang mawawasak." Naglaho ang matanda. Naiwan si Berto at Lolo Ingo sa gitna ng gabi, hingal na hingal at pawisan. Ngunit ligtas ang baryo. Ang mga tao ay isa-isang lumabas, lumuhod at nagpasalamat kay Berto. Habang pinagmamasdan ni Berto ang gintong sisidlan, nagtanong siya sa sarili, "Hanggang kailan ko kakayanin ang laban na ito? Hanggang saan naaabot ang galit ni Mang Castor?" Ngunit sa kanyang dibdib, naramdaman niya ang mainit na liwanag mula sa sisidlan. Isang paalala na siya ay hindi nag-iisa. Matapos ang mabagsik na laban-laban sa mga nilalang ng dilim, muling bumalik ang katahimikan sa baryo. Ngunit si Berto, sa kaloob-looban ng kanyang puso, alam na iyon ay panandalian lamang. Si Mang Castor ay hindi titigil at ang mga mata nitong puno ng galit ay malinaw na nagsasabing babalik ito para personal na tapusin ang laban. Isang gabi, bumalot ang kakaibang hangin sa baryo. Hindi ito karaniwang hangin, malamig, mabigat at may kasamang amoy ng bulok na karne. Ang mga aso'y walang tigil sa pag-ungol, ang mga bakay nagtatakbuhan at ang mga manok ay nagtitilaan na tila ba naliligaw ang kanilang oras. Mula sa gubat, may pumailan lang na tinig. Ito'y hindi na orasyon lamang, kundi tila halakhak ng isang taong nagbago na ang anyo. "Berto, ako'y babalik at ngayong gabi ang lahat ay matatapos." Dahil sa takot ng mga tao, nagtipon sila sa bahay ni Berto. Ang ilan ay nagdadala ng kandila, ang iba'y mga rosaryo at krusipiho. Si Lolo Ingo naman ay may daladalang sinaunang kasulatan at mga halamang pangontra. "Mga anak," wika ni Lolo Ingo, "darating ang oras ng ating pinakahuling pagsubok. Ngunit tandaan ninyo, hindi tayo magwawagi sa pamamagitan lamang ng lakas, kundi ng pagkakaisa." Lumapit siya kay Berto at marahang hinawakan ang kanyang balikat. "Iho, ikaw ang pinili. Ngunit ang sisidlan ay hindi lamang sa iyo. Bahagi ito ng buong baryo, bahagi ito ng buong mundo. Kaya't sa huling laban, hindi ka nag-iisa." Sa kalagitnaan ng gabi, dumagundong ang lupa. Mula sa gubat, lumitaw si Mang Castor, ngunit hindi na siya tao. Ang kanyang balat ay kulay abo, ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng pula, at ang kanyang baston ay naging isang itim na sibat na may kumikislap na apoy. "Huwag ninyo akong salungatin," sigaw niya. "Ako ang tunay na tagapagmana ng kayamanan ng mga nilalang. Ako ang nararapat maghari sa liwanag at dilim." Sa bawat hakbang niya, sumusunod ang mga anino na parang buhay. Ang kanyang katawan ay unti-unting nagiging sisidlan ng kadiliman mismo. Humarap si Berto, hawak ang gintong sisidlan na ngayoy kumikislap ng mas maliwanag kaysa dati. Sa kanyang paningin, muling lumitaw ang taong ahas at ang kanyang anak, tila mga aninong nagbabantay sa kanya. "Berto," wika ng taong ahas, "ito na ang huling oras. Ang sisidlan ay hindi lamang kayamanan, ito'y sandata ng kabutihan. Ngunit upang magamit mo ang buong lakas nito, kailangan mong ibigay ang lahat. Ang iyong tapang, ang iyong puso, at ang iyong pananampalataya." Maring tumango si Berto. "Kung ito ang kapalaran ko, handa ako." Sumugod si Mang Castor.
Ang sibat ay kumikislap sa dilim. Sa unang pagbuga ng kanyang sibat, bumagsak ang lupa sa paligid ni Berto at halos madurog ang kanyang bahay. Ngunit bago siya tamaan, biglang kumislap ang sisidlan at bumalot sa kanya ang gintong liwanag, tinabig ang sibat at pinigil ang lakas ng albularyo. "Hindi mo ako matatalo, bata," sigaw ni Mang Castor, habang ang kanyang katawan ay unti-unting lumalaki at nagiging halimaw na kalahating tao, kalahating anino. Ngunit sumigaw din si Berto, "Hindi mo rin maaangkin ang hindi para sa iyo." Mula sa sisidlan, isang bugso ng gintong sinag ang lumabas, tumama sa mga anino at nagwasak sa mga ito. Habang naglalaban, sabay-sabay namang nagdasal ang mga tao sa baryo. Ang kanilang tinig ay nagsama-sama at tila ba naging bahagi ng lakas ni Berto. Ang bawat dasal ay nagbibigay ng dagdag na liwanag sa sisidlan at bawat sigaw ng pananalig ay nagpapahina kay Mang Castor. Nang makita ni Mang Castor na siya'y natatalo, isinaksak niya ang sibat sa kanyang dibdib. Nagliyab ang kanyang katawan at siya mismo'y naging sisidlan ng kadiliman. "Kung hindi ko makukuha ang sisidlan, wawasakin ko ang lahat kasama ka, Berto." Sa puntong iyon, alam ni Berto na ang susunod na laban ay hindi na lamang para sa kanya, kundi para sa kapalaran ng buong baryo at marahil ng buong sangkatauhan. Nagliyab sa kadiliman ang katawan ni Mang Castor. Ang kanyang anyo ay hindi na maituturing na tao, kalahating halimaw, kalahating anino, may mga mata na naglalagablab at bibig na tila lumalabas ang apoy ng impyerno. Ang sibat na kanyang hawak ay naging tila buhay, kumikislap ng itim na liwanag na parang kayang lumamon ng lahat ng nakikita. "Berto!" sigaw ng albularyo. "Ngayon ay matatapos ang lahat. Kung hindi ka susuko, dudurugin kita at ang iyong buong baryo." Ang lupa'y yumanig, ang hangin ay tila nagiging apoy, at ang takot ng mga tao'y umalingaw-ngaw sa paligid. Ngunit si Berto, bagamat nanginginig, ay hindi umurong. Naramdaman niyang ang gintong sisidlan ay hindi na lamang simpleng bagay na kanyang hawak. Ito'y naging bahagi na ng kanyang kaluluwa. Sa bawat dasal ng mga tao, sa bawat paniniwala ni Lolo Ingo, at sa bawat alaalang iniwan ng kanyang mga magulang, mas lalo itong nagliliwanag. Lumapit si Lolo Ingo at sigaw niya, "Berto, ang liwanag ay nasa iyong puso. Huwag mong hayaang kainin ka ng takot. Gamitin mo ang sisidlan hindi para sa sarili mo, kundi para sa lahat ng umaasa sa iyo." Napapikit si Berto at itinataas ang sisidlan. Mula rito, kumalat ang gintong sinag na parang araw, umaabot hanggang sa pinakaliblib na sulok ng baryo. Ang dilim na bumabalot sa paligid ay bahagyang umurong at ang halimaw na si Mang Castor ay napaatras. Nagbanggaan ang dalawang kapangyarihan. Ang gintong liwanag mula sa sisidlan laban sa itim na apoy mula kay Mang Castor. Dumagundong ang kalangitan, kumidlat, at tila ba ang buong mundo'y nanginginig. Ang mga puno'y natumba, ang lupa'y nabiyak, at ang mga tao'y napaluhod, hawak ang kanilang mga dibdib sa takot. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nanatiling nakatayo si Berto. Inuukit sa kanyang isip ang mga salita ng taong ahas. Ang sisidlan ay biyaya para sa pusong dalisay, ngunit sumpa sa pusong sakim. At doon niya naunawaan, hindi sapat ang basta lamang hawakan ang kapangyarihan. Kailangan niya itong tanggapin ng buong puso. Sumugod si Mang Castor. Itinutok ang kanyang sibat na naglalagablab ng itim na apoy. Ngunit bago ito tumama, itinapat ni Berto ang gintong sisidlan sa kanyang dibdib at buong lakas na sumigaw. "Ang liwanag ay hindi para sa iyo, Castor. Ang kasakiman ay hindi kailanman mananaig." Biglang pumutok ang gintong sisidlan, naglabas ng nakasisilaw na liwanag. Ang buong baryo ay nabalot ng sinag na parang araw sa kalagitnaan ng gabi.
Nagsisigaw si Mang Castor. Ang kanyang katawan ay naglagablab, nagbali-bali at tuluyang naging abo na tinangay ng hangin. Kasabay nito, ang sibat ay nadurog at ang mga aninong kasama niya ay naglaho. Matapos ang malakas na pagsabog ng liwanag, bumalik ang katahimikan. Ang baryo ay tila muling isinilang, ang hangin ay sariwa, ang lupa ay tila masigla at ang mga tao ay nakaluhod, lumuluha sa kaligtasan. Ngunit nang tingnan ni Berto ang kanyang mga kamay, nakita niyang ang gintong sisidlan ay nawala. Ang iniwan lamang nito ay isang munting marka ng gintong bilog sa kanyang dibdib. Tila ba ipinapakita na ang sisidlan ay naging bahagi na ng kanyang pagkatao. Lumapit si Lolo Ingo, pinahid ang luha sa kanyang mata. "Tapos na, iho. Ikaw ang nanalo. Ngunit higit pa roon, ipinakita mo na ang tunay na kayamanan ay hindi ginto, kundi ang kabutihan sa puso." Nang sumikat ang araw, muling nagbalik ang sigla sa baryo. Ang mga tao'y nagtulong-tulong upang ayusin ang mga nasira at ang lahat ay lumapit kay Berto, nagpasalamat at nagbigay pugay. Si Berto, mula sa pagiging hamak na magsasaka, ay kinilala bilang tagapangalaga ng baryo, hindi dahil sa gintong kayamanan, kundi dahil sa kanyang tapang at kabutihang loob. Habang siya'y nakatayo sa gitna ng kanyang taniman ng kamoting kahoy, muli niyang narinig ang tinig ng taong ahas sa kanyang isipan. Ang kabutihan ay laging nagbubunga ng biyaya. Tandaan mo, Berto, hindi nagtatapos dito ang iyong tungkulin. Ikaw ay magiging gabay sa mas marami pang darating na pagsubok. Napangiti siya at tumingin sa langit. "Handa ako," bulong niya. Lumipas ang mga taon at si Berto ay nanatiling simpleng magsasaka. Ngunit may dangal na hindi matutumbasan ng anumang ginto. Ang baryo ay umunlad at ang kwento niya ay naging alamat na ikinukwento ng matatanda sa mga bata. Ang kwento ng binatang magsasaka na nakatagpo ng buntis na taong ahas, nagpakita ng awa at nagbunga ng biyayang naging liwanag laban sa dilim. At sa bawat paglubog ng araw, tila ba may mga matang nakamasid sa kanya mula sa gilid ng gubat, ang taong ahas at ang kanyang anak. Tahimik na bantay ng lihim na biyayang kanilang ipinagkatiwala. Wakas,